Hoy, alam niyo ba, kanina talaga sa kanto na may saksakan na naman. Hindi na talaga natapos yung saksakan na yun sa kanto namin. Dalawang babae, grabe, saksakan ng arte. Saksakan. Nabusit ka ako eh. Sabi ko, ay, saksakan kayo ng arte. Sabiro lang ha. Hello, sa lahat ng mga dalaga na naniniwala, di ba? Na dapat ang lalaki pinapaligaw ng mahabang panahon bago sagutin. Si John Carrillo pwedeng babate. Nabasa ko na, ituloy mo na, Brad. Pa-play naman ng Christmas song, sabi dito. Team Ibags, Glenn Lorenzo nakanta. Ate Glenn, maligayang pakikinig sa'yo. Kamusta ka naman? Ang Team Carjacks nakaantabay din. Hello sa inyong lahat. Kamusta sa baso kutsara tinidor? Maligayang pakikinig. Charlene, Bonalaya Lao, Bayani de la Cruz, tuning in right now. Ang Carjack Pempem, may ganyang grupo na rin, bago yan. Carjack Pempem. May Carjack Pluto, may Carjack Keme, ang dami na. Maligayang pakikinig po, kamusta? Alright, may caller tayo nasa kabilang line. Wala pa. Nawala. Uy nga pala mga kaibigan huwag niyo ako pinagtatagtag ng mga picture ng pagkain masarap. Nagugutom ako. Ngating ko kayo dyan. Dami nagtatagsakan ng picture ng pagkain makakagutom. Nagdadayet niya ako. Hindi, kumain na ba? Hindi pala kumakain. I forgot to eat. Oh my God, I'm so thin. I can't even see myself. Where am I, Joss? Ay, nako. Yung mga tropa ko yung taga nasa North Wine, kamag-anak ko sa Pangasinan at sa lahat at sa ex kong si Gigi. Sabi na pakasaya ka. Yun po, iniiwan. Hoy Gigi, pakasaya ka raw. Congrats, at least iwalay na kayo. Sabi na Ninang, my cousin-in-law and her daughter are your avid listeners. Pagrit naman daw, Arcelia and Carla Seguente of, Vacaville, California. Hello daw from my Ninang Salome Arinduque. Maligayang pakikinig po. Ang Generics Pharmacy, di ba? The Generics Pharmacy of QCGH Seminary Road Branch, nakaantabay si Ryan, JP, Raymond, Jazz, Fe, Michelle, Boss Yang, and Julie. Nandun sila nakaantabay ngayon. Bakit nandiyan pa kayo? Bakit wala ako dyan? Dapat nandiyan ako Yung mga hindi ko mga bati, huwag na magalit Si Nora Nifa, paglit naman sa Jeddah, sabi niya, hello po. Si Jong, pabati naman daw. Ayan, Jaja Ocavo, and the Music Ministry of WWCF Carmona Church. Hello po, maligayang pakikinig. Ito, pabati naman. Si Jeremy. Uy, Jeremy, kamusta ka na? Dito ako sleeping lounge sa office. Pabati naman ako. Matulog ka na, sleeping lounge ka ba? Jeremy here, Converges MDC 100 Eastwood. Ingat palagi. Hindi ka na nakakadalaw dito, mama. Ingat-ingat ka. Si Bibsy Plan Pro Matrix. Yan. Papa Jack, halika nga, pakis ako like, sabi niya. Wala ka. Matulog ka doon. Pakis ko dyan. Suplado ako, bawal yan. Ganun talaga pag cute, suplado ka talaga. Tandaan nyo magkapagsungit pag di ka cute, malalait ka talaga. Totoo yan, di ba? Real talk ko lang. Hindi sa gaheba ako. Pero di ba, lalo yung, ay naku, wag kayo masungit talaga. Hello girls, kayo prone dito. Di ba kasi ang pagiging masungit, prone sa girls Ay hindi, likas sa inyo, di ba? Natural sa inyo yan. Pero wag di ba? Ay naku, nakatagbo ka ng katapat mo. Minsan ko na nagawa yan siyempre ngayon ina-adlib ko lang, pero dati nagawa ko na yan ng public. Nakipag-away ako kasi binangga yung totoo to, it happened. Siguro mga 6-7 years ago, meron akong Toyota Corolla big body. Ito yung mga yung mga lumang taxi. Yan yung pangalawang kotse ko dati. I was driving along Malate. Tapos,
binangga ako ng van. If I'm not mistaken, Space Gear na van. Nung binangga niya ako, si ating na driver, siya pa yung galit at napakayabang. Sabi niya, ganun ba? Kasi nagmamadali siya, gusto niya umalis. Teka lang, tatawagin ko yung kaibigan ko sa NBI. Nagtawag siya ng 5 NBI agents. Totoo to, ha? Ay, hindi, 7 NBI agents. Dahil sa banggaan. Paano ka diba, blatter? May 5 NBI agents dyan. 6 years ago. Hindi niya ako nabayaran. Gumawit ng kawawa naman yung mga, actually pagdating ng mga taga-NBI, may dalawa doon nakahawak ng Armalite. Totoo to, it happened. Kasi iba nakasukbit lang. Nagsorry sa akin yung mga agents. Sabi, sir, pasensya ka na. Hindi naman trabaho to, simpleng bagay lang ito. Wala lang kayong magawa kasi dineploy kami ng superior ko. Kaibigan po kasi nung nakabangga sa inyo. Galing akong gym nun. Buti nga pinuntahan ako ng mga kasama kong nag-gym, malalaki katawan. Wala naman kayong baril. Kahit naman may muscle ka, ang gagawin namin sa muscle namin. If I'm not mistaken, during that time, ang tinawagan ni ating sa NBI totoo to. Ang tinawagan niya ay Boss Ana, babae. Makalimutan yan. Pero siyempre ngayon, iba na, di ba? Iba na administrasyon, wala na yung mga yan, wala na mga coops. Nag-sorry sa akin yung mga agents dineploy lang daw sila. Naintindihan ko naman siyempre. 6 or 7 years ago. May picture pa nga ata ko ni ate. Tinago ko. Yun. Sinabi ko sa mga kasama ko, ang sungit-sungit na kala maganda. Sabi ko, bye! Wow, first and last time kong ginawa. Hindi sa mapanlait ng tao sa mga kaibigan Ito lang, joke-joke lang sa ere, pero sa totoong buhay, hindi ko naman gawain. Kinabahan ako nun. Na-ninja tuloy ako. Tapos yun, umalis na siya. Hindi, siyempre, anong gagawin? Magagalit ba ako? Ano katabulin? May kasama kang Ako na nagpagawa, bad trip. Pinapilig-pray ko na lang siya. Anyways, mga kaibigan, may caller tayo, si Janine. Yan, ng Osaka, Japan. Talaga? Hello, Janine? Hello, Papa Jack. Hi! Hello. You're in Osaka, Japan? Hi. Ha? Hi? Hi. Hayop Japanese. Yung hi kayo, oo. Talaga. Kinakabahan po ako. Anong oras dyan? Ang 1 oras lang po yung pagitan natin. Anong oras nga dyan? Ang oras na ba? Bulit mo Alauna ho. Alauna na. 1:13. Umaga ho. Advance kayo? Oho. Sige. Anong trabaho ni Janine dyan? Sa accounting po. Sosyal. Kailan ka pa nandyan, Janine? 2 years ago po. Hindi ka pa nakapagbakasyon? Hindi pa ho Kasi galing po akong States. Ikaw ba, Janine, na Janine ka na ba? Naalala niyo ba yan dati? Galing ka US? Oho. Bakit tapos dumiretso ka dyan sa Japan? Sa trabaho ho, napunta po dito. Okay, so nag-apply ka sa US and then you were deployed sa Japan? Oho, tama ho. Pero saan mo gusto talaga, sa US o sa Japan? Sa Japan ho. Bakit? Malapit po sa Pilipinas Sa bagay, madali ka makakauwi, no? Oo, diba totoo po yan. 3 hours, 4 hours lang yan, di ba? Oho, mga 3 hours lang ho. 3 hours. Kailan ka uwi dito? Baka next year ho. Alam, matagal pa. Pagpapasko na, paano regalo mo sa akin? Ay, papadala ko ho. Promise. Totoo yan, mga kaibigan, narinig nyo yan, Ang gusto kong regalo ay yung binibigay sa akin ni Leslie Hornbeck palagi. May kaibigan ako sa Japan, si Leslie Hornbeck. Yung si Big Dog tsaka si Leslie Hornbeck yung mag-asawang kaibigan ko. Yung yung cup noodles sa seafood. Nissin. Yung Nissin cup noodles. Di ba mura dyan sa inyo, di ba? Oho. Dito yan, 150 sa dyan sa mall. Ang mahal naman. Totoo nga, 149 sa mall yan. Ang mahal. Ang piraso.
Di ba? Kasi di ba, ano yan, daming laman yan, di ba? Yung masarap po siya. Kapag tinubigan mo, parang ayaw mo na gusto pa ng noodles, ang dami talaga. Ang dami pong laman. Daming laman. Seafood. Nagugutom tuloy ako. Kumain ka na ba? Tapos na ho. Ba't gising ka nga pala? Ha? Ba't gising ka pa? Kakauwi ko lang po galing trabaho. Sige. May sawa ka na? Opo, meron ho. Talaga? Ilan na? Isa pa lang po. Parang ibala kang dagdagan, ha? Ay, ewan ko ho. Ha? Hindi ko lang po alam. Ay! Nabaliw, oh. Nabaliw hindi siya makikinig. Ano, hapon yung asawa mo? Pilipino rin ho. Matagal na kayo mag-asawa? 7 taon ho kami magkasama pero 3 taon ho mag-asawa. Okay. So, 4 years kayong jowa and then you got married after 4 years. Now, 3 years na kayo mag-asawa. Yes po, tama ho. Galing ko magkwenta. Yes. Alright, ate. Asan siya ngayon? Nasa States ho. Ay, hindi mo doon? Hindi ho, kasi kailangan po niya pumunta doon para rin ho sa trabaho, tapos babalik din ho. Kailan siya umalis? Umalis po siya nung 1 buwan ho, nung August. Kailan balik niya? Ang balik niya ho is first week of September or second week of September po. Okay. May anak na kayo? Wala pa po. Wala pa. Janine! Ang tanong, kamusta ang huling gabi bago siya umalis sa puntang US? Malungkot ho. Bakit? Hindi kayo nagpak-ganon? Kasi, hindi po nagpak-ganon kasi may problema ho. Bakit? Bakit? Ha? Bakit? May problema po kami mag-asawa. Ano yun? Kasi ho, nakunan po ako. I'm sorry to hear that. Okay. Nakunan po ako, tapos may problema po kami, tapos parang wala po siyang pakialam. At gusto niya pong makipaghiwalay. So, parang out of nowhere ho, gusto niya pong makipaghiwalay. Alright, kailan ka nakunan? Nung bago po siya umalis, August 3, nakunan ho ako. Okay. Kailan niyo gusto makipaghiwalay? Nung before po, nung before ho nabuntis ako, gusto niya na pong makipaghiwalay. Bakit daw? Kasi daw ho, sabi niya sa akin, hindi daw ako para sa kanya. At hindi ko bakit? po Para alam kanino ka? bakit. Para kanino siya? Para sa akin siya? Ganun? Hindi ko nga po alam, kaya po ako naguguluhan sa mga sinasabi niya sa akin. Hindi, alam mo yan. Huwag natin sabihin na hindi mo alam. No? Don't give me a vague idea. Alam mo kung anong ibig sasabihin yun. Sinabi niya, hindi ka para sa kanya. He must be referring to someone or something. Okay. Wala pong someone, pero may binitawan po siyang salita sa akin. Okay, tell me. Po ako. Anong sabi niya? Kasi sinabi niya po sa akin, nung nasa hospital po kami, kasi dinudugo po ako. Okay. At syempre, pag dinudugo po kayo, hindi niyo po alam kung anong mangyayari. At buntis po ako noon. Okay. Ang sinabi niya po sa akin, ba't di ko na lang daw po ipalaglag ang bata? Doon po akong nasaktan sa sinabi niya sa akin. Bakit mo daw gagawin yun? Kasi sabi niya To daw think po, na dinudugo ka na nga. yun na nga ho, yun ang sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, ba't di mo ipalaglag ang bata kung dinudugo ka at nahihirapan ka? Okay. Yun pong Hindi kaya it's just a response to what you're going through? Sa totoo lang ho, Or talagang ayaw niya magkaanak sa'yo? yun nga ho, yun din po ang iniisip ko, baka ayaw niya ho magkaanak sa akin. Yun po. Tapos may nasabi po akong hindi maganda sa Okay. hindi po ako magsisinungaling. May nasabi po akong hindi maganda sa kanya. Kasi nung gabi pong yun, sabi ko,
sinisigawan niya ho ako. Okay. Tapos parang diring-diri siya sa akin dahil dinudugo ho ako. Eh, syempre po sa akin, masakit po yun kasi syempre, dinudugo ko na ho ako, tas buntis pa ako, tas hindi ko po alam ang gagawin ko. Tas na-stress pa ako sa kanya kasi dun sa sinabi niya na, syempre, nung buntis ho ako, yung emotional ko, yung emotions ko, pabago-bago. Normal yan ate. Tapos hindi ko po Ganyan din ako nabuntis ako. Emotional ako nun eh. Hindi ko po napigilan na sinabi ko sa kanya na ano ba tong napangasawa ko? Bakit parang napakawalang kwentang mong tao? Nasabi ko po sa kanya yun. At Okay. tingin ko mali po yung sinabi ko pero hindi ko po kaya kasi malayo po ako sa family ko. Tama naman ate. I mean, it's out of frustration, di ba? I mean, we say bad things when we are mad. Oo, Walang totoo po pinagkaiba yan. So we promise a lot of good things when we are so happy. yan. Okay. Kasi nga, sinabi ko po sa kanya na wala siyang kwenta na ano ba itong napangasawa ko, bakit ganito ka, ba't parang wala kang pakialam sa akin. Okay. Tapos sabi niya ho, di maghiwalay tayo. Bigla niya na lang po sinabi sa akin na maghiwalay na lang daw po. Kasi hindi na daw po siya masaya. So ibig sabihin nito, matagal nang on the rocks ang yung pagkasama. On and off po. Kasi ilang beses niya, kasi ho, sabi niya sa akin, ano ho ako eh. Ano ba ang ayaw niya sa'yo? Ang sabi niya ho sa akin, masyado daw akong nagtatrabaho. Masyado daw akong, hindi daw po ako nakapaglinis ng bahay. Hindi na rin po ako nakapagluto sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, 3 buwan po akong buntis. Sabi niya 3 buwan na rin daw po kami hindi pwede ba sabihin po yan? Nagsisex, ano? Ako, nagsisex. Sorry, masabi ko. Pwede ba tayo? Tanong ba? Siyempre, dinudugo po ako. Hindi ko po alam kung valid po ba yung reason niya sa akin. Hindi mo ginawa ng paraan. Sorry ha? I mean, I'm sorry for that. But you are husband and wife. If he wants to have pakganan, may paraan naman siguro other than the intercourse. I'm just saying, di ba? But of course, mga kaibigan, kailangan maintindihan ng lalaki yan. Dinudugo ka nga naman. Pero ikaw ba, in your capacity, hindi mo ginawa ng paraan? O nabuisit ka na lang, kaya wala na lang? Hindi ko na lang po pinansin kasi ang iniisip ko po nung time na yun yung bata. Okay. Marami na nakausap na ganyan. Lalaking hindi nakapagpakganan. May ulo. So yun nga gusto niya na daw po makipag-iwalay. Ganito dahil doon. Wait lang ha. Wait lang. Baka isipin niyo kung bakit may lagi ulong gabi-gabi. Tumigil kayo ha. Stop, may tigilan niyo ako. Okay, tapos? So yun nga gusto niya po makipag-iwalay dahil lang po dun. Hindi ko po alam kung tama po ba yung ginawa ko na sabihin sa kanyang masasamang salita. Tapos bigla na lang po siya nag-snap na ayoko na, mag-iwalay na tayo. Hindi kaya ate, nagalit lang din siya nun. Ikaw kasi nagalit ka, you were able to say bad words, tama? Oo. Nagalit siya, he was able to say bad words or bad things. Diba? Whatever reasons na meron ka, applicable din naman sa kanya yan. Ikaw, dahil galit ka ate, wag na sabihin na excuse ka kasi galit ka lang. Kung galit din siya kasi nasaktan mo siya, nakapagsalita siya ng masakit, dapat excuse din siya. Nag-aaway kayo Lagi ko sinasabi ito mga kaibigan, you do not expect your partner to say God bless you in the middle of a fight. Nag-aaway kayo Diba? Hayop ka, demonyo ka! God bless you. Hindi naman gaganin yung partner mo. Diba? Your partner, then nag-aaway kayo, will always be designed, diba, to retaliate. Hindi na ba kayo nakapag-usap ulit? I mean, hindi nyo na patch up ito? After po siya umalis, nag-sorry po ako sa kanya. Iba yung nag-sorry because you just want, wait lang ha, iba yung nag-sorry ka because you just want, di ba yung atmosphere ng animosity mawala, or iba yung nag-sorry ka because you want to work things out and bring things back kung papan bago nag-away.
Naglambing ka ba sa kanya? Kasi, ganito, alright. Janine, ang bottom line kasi nito, di ba, he wanted to have or to spend quality time with you. Yan ang nabasa ko. You don't cook food for me anymore. We don't make love anymore. Di ba, you always work. Ano bang bottom line nito? Hindi ka nakikinig sa kanya. Ang bottom line nito, he just wanted to spend quality time with you. Tama? Baka hindi mo nakikita yung part na yun, ha? Hindi ho, kasi ang problema din po sa kanya, pag nag-off po ako ng weekend, ano po siya, nalulung po siya sa sugal tsaka sa inom. Tsaka barkada ho. Lagi niya po akong iniiwan sa bahay nung buntis po ako na alis muna ako, saan ka pupunta? Doon sa mga kaibigan ko magtotong eat, magpupusoy. I can see that you've grown apart. You've grown apart. Na? Kaya ang tanong ko sa'yo, nung nag-sorry ka sa kanya, after nun, were you apologizing because you want the atmosphere of animosity gone? Or you were saying sorry because you want to patch things up? Okay So, ba yan? ayusin po lahat ng nangyayari. The next question is, naramdaman ba niya? Kasi nag-sorry ka ba? Nag-sorry ka nga sa kanya, pero after nun, did you spend more time with him? Kasi kung hindi naman, nag-sorry ka lang para matigil yung away. Pero pag hindi ka nag-adjust sa bagay na hinihingi niya sa'yo, joke time ito. Hindi po, kasi po, umiiwas po siya. Hindi ko po alam ba't umiiwas po siya. Ayaw niya po akong kausapin. Nag-file ka ba ng leave, vacation? Alam mo, ito yung mga time na simple lang ito. You need to spend quality time together. Go away, di ba? Go on a vacation and spend quality time together. Ate, you've been together for 7 years. Tama? Kayong dalawa lang, wala kayong anak. Wala ho. We can't help but have clashes. We can't help but have friction. Diba? After a while, mababurn out kayo sa bawat isa, there will be fire. There will be confrontations. Ang problema po kasi sa kanya, wait lang. Alam mo, yan ang nagiging problema natin. Valid naman ang magiging concern mo, ate, at yung mga complaints mo sa kanya. But you are not listening to me. Nakikita mo ba ang sagot mo sa akin? Ang sagot mo sa akin palagi ay yung problema sa kanya. You always point it out sa kanya. Kung siya ang kausap mo at ganyan ka magsalita, lagi yung papalabasin ang problema ay nasa kanya. Kailan kayo maaayos? May mga away ate na kahit nasa kanya ang problema, you do not point it out. Why? Because you just want to work things out. Nakailan ka na? Kanina ka pa. Ang problema sa kanya, what have you done? Kulang po yung oras ko sa kanya. Exactly the point. And you're not admitting it. Ang default mo ate, ang problema po sa kanya. Ang problema dito ate is that you guys are competing kung sino magiging tama at mali. Yan na naman tayo. I posted this last night. Babasahin ko sa'yo. Okay lang? Okay lang ho. We hide, we keep, we pretend until we cannot hold it anymore. Pag-ibig ganyan talaga. There will come a point na mas mananaig ang pride kaysa pagmamahal. Mas mananaig ang kagustuhan na ingatan natin na malaman niya na masyado tayong takot. Takot na malaman na ikaw ang mas nagmamahal at mas takot ka na siya ay mawala sa iyo. Is that true? Totoo. And the sad part is, we express this by being tough to our partners. We try to win every fight over the person we love so much, and yet, what we do not realize is we are just losing each other. Is that making sense? Opo. If you keep on trying to win over that person, you end up losing each other. Stop pointing out yung problema sa kanya, ganito Tanong mo sarili mo. Because of all the characters in this story, ate, you are the only person who can influence him. And it will never happen, ate, by pointing out yung mga mali niya. Lalaki yan. He is naturally stubborn. He is naturally stupid. Guys are born stupid. To tell you frankly, ate. Mm-hmm. Irrational ang mga lalaki.
Sa relasyon, ha? Sa relasyon. Relational. Eh, naglalambing yung tao. Di ba? Naglalambing siya. He wanted to have quality time with you. Why not give in? Why not give in? Magbakasyon na kayo. File for leave of absence for vacation. Spend time together. Di ba? Oho. You go ahead and time nga together. You go ahead and boom tarat each other. Pero every weekend na lang po kasi pag nasa bahay ako, lagi na lang po kasi may session. Hindi po siya makapag-no. Ganito yan, ate. You know, you ask for his time during the time ate na wala pa yung weekend. Maraming magjowa mga kaibigan, nag-uusap na lang sila kapag nag-aaway sila. Tama? Oo. Kasama ba kayo doon? Kasama ba kayo sa mga magjojowang nag-uusap na lang pag nag-aaway? Minsan ho. Do you talk sensibly? Hindi ho. Diba, minsan nalalaman mo na lang na may sama siya ng loob sa'yo pag nag-aaway kayo. Oo. Nasabi mo na lang sa kanya na masama ang loob mo sa kanya pag nag-aaway kayo. Oo. Mauungkat na lang ate, may nanagawa pala siyang nakapanakit sa damdamin mo last week, last month, 6 months ago. Pag nag-away kayo, may kinasama ka pala ng loob na hindi mo nabanggit sa kanya because why? Why didn't you tell him? Kasi ma-pride ka. Bakit ka ma-pride? Inaantay mo na dapat maramdaman niyang masama ang loob mo. Tama? At kung hindi niya naramdaman, kinimkim mo. Dapat sinabi mo na. Nag-uusap naman ho kami, like, sabihin natin may problema ho. Pero, siya po umiiwas. Ako po lagi nag-open na, bakit ganito tayo? Timing is everything. Bakit? I'll give you a tip. Ako lalaki ako, ha? Oo. Mag-uusap kayo sa shower. Sabay kayo maligo, magkwentuhan kayo. It will be so funny and stupid na mag-away kayo habang nag-shower kayo. Try mo lang. Habang kinihilura mo yung kanyang Pokemon. I mean, sorry mga kaibigan ha. You are married ate. There are techniques on how to soften your guy. Ikaw ang nakakilala sa kanya. Gusto mo ba ako magpayo sa kanya? Kami sabay maligo dalawa? Hindi yata tama yun. Ako yung punto ko. Diba? Look ate, you never forget the fact that you are his weakness. Huwag mo kalilimutan yan. You are the biggest element of what makes him weak as a person. And that will never change. Tagalogin natin, ikaw ang kahinaan niya. The soonest possible time that you realize that you are his weakness, ate, then the soonest possible time that you can fix this. You do not play tough on your husband. It will never work. Bihira lang ang lalaki under. I mean, that's just one of the tip, di ba? Hubaran mo ng brief, pag may club kayo, tsaka mo siya kausapin habang may club kayo. Nang malambing. I'm sorry, I'm not supposed to be telling you this. This is graphic. Pero minsan hindi mo ginagawa yan, kahit alam mong kaya mo. Tama mali? Tama ho. Because, pa-pride ka eh. Ayaw malaman yan na ikaw nagkukumawag maayos. Ito dapat siya. Tama? Ba't ka nagkukontest? Bakit? Di mo nanalo ba? I have a question for you and I want you to answer this. Okay. When was the last time? At gusto ko bago ka sumagot, I want you to close your eyes and walk down memory lane, ate. Balikan mo yung totoong sagot, ha? Opo. I'm sure, ate, nung bago-bago kayo, you made love so passionately. Tama mali?
Tama ho. Okay. Tell me ngayong gabing ito, ate, when was the last time na nag-effort ka to make love with him and touch all his senses, whatever those are? Diba? Just like the way you did before. Mhm. Yung passionately, hindi yung mairaos Opo. lang, Kailan? Nung June ho. Ha? Mga June ho, nung bumalik po siya, galing din po sa trabaho niya ho. Galing sa ibang bansa? Ibang bansa. That's not counted. You see? Na-miss mo kasi. Mhm. Ang sinasabi ko yung nandiyan kayo gabi-gabi but you decided to make love passionately. Hindi dahil matagal siya nawala but because you both deserve to do it. Mhm. Kailan? Pag ang dahilan mo sa akin, ate, yung bagong dating siya, walang pinagkaiba, nagregalo ka sa Pasko kasi bakit? Pasko kasi. Expected yan. Yung tumanggap ka ng bulaklak ng Valentine's Day, di ba? Bakit? Nakakayang wala ka tanggapin. Bakit? Valentine's Day. Ganun kasimple yan. Mhm. But when was the last time you made love with him so passionately? Nang wala Matagal kayong... na ho. That's the point. You lost the connection. Pero kasi minsan, tinatry ko naman ho. Pero sasabihin niya sa akin, tutulugan niya ho ako. Pagod po Ay, siya, nako. galing po siyang trabaho. Ayan. Ang problema dyan, ate, pag ginanyan ka niya, naiinsulto ka na. You get offended. And Hindi you naman stop. po sa insulto. Pero inintindi ko na lang ho kasi Hindi. pagod po siya. Ay, nako, ate. Maniwala ka. Pag lalaki, walang pagod. Pagod sa amin. Ikaw, parang kang bata. Ilan taong ka na? 26 po. Gusto padala kita ng DVD dyan? O gusto mo i-download na lang? You know exactly what I mean here, right? Opo. Di ba? Opo. Sabi niya pag... Yan na. Oh my God. I am not so liking this. I am a guy and you're a girl and we're talking about this. Like, Sige, but anyways, ate. Ano mo masama? May asawa ka naman. Alright? Opo. Niyaya mo siya. Tao ka. Meron ka ring needs. Tama. Opo. If you're in the zone and you want it to happen, at niyaya mo siya, tinanggihan ka niya, don't allow na tanggihan ka niya. Sanayin mo siya na pag humiling ka, ibigay niya. Why? Because it will create ripple effect sa inyong dalawa. Para pag dumating yung time na pag siya may gusto, hindi rin siya mahihi at ma-offend pag antok ka dahil obligasyon mong ibigay sa kanya. Why? Obligasyon talaga yan eh. Mhm. Di ba? Opo. Di ba? Magpakganan kayo. Kasi, Papa Jack, Ayan na naman na. Muro ka kasi kasi... kasi, lagi po kami nag-aaway. Tapos, tuwing nag-aaway kami, laging may ibang kausap na agad sa Facebook or Skype. May babae. May babae ho. Nakausap. Parang naisip, oho. Relasyon o kakwentuhan. But nonetheless, mali pa rin yan. Kasi ho, imagine niyo ho, di ba? Pag sa Wait lang. Messenger, Imaginein ko. Sige. Sige ho. Kapikit na Di ako. ba? Imagine ako ngayon. Paano yung imaginein ko? Di ba ho sa Messenger, pwede niyo pong palitan ang nickname? Hindi ko alam. Sorry ha. Hindi ako teki ate. Kasi ho, meron po nakalagay, babe. Oo. Po, isipin ko kung babe, tapos sasabihin niya, almost mag-file na siya ng leave ng trabaho para makita lang ang babae. Mali yun ate. Mali yun. Hindi ko po alam. Kaya po, kaya po iba yung ko eh. Kaya parang hindi na rin po ako nagtatry kasi ho, parang baka one of these days, bigla na lang ako iwan. Dahil para dun sa Alright, babae. ganito okay. Janine, Opo. tonight I will not
focus so much on the part na may kwentong meron siyang dapat kikitain babae. Alright? Let's focus on the part that you want to save this. And as a wife, you're gonna give it your all to save this. Am I right? Pero parang sa akin ho O baka ayaw mo na rin? parang ayaw ko na rin ho. Ay, di wala na ba tayo pinag-uusapan? File for a divorce and go ahead. Kasi kung ayaw na niya, ayaw mo na, baka ako lang may gusto rito, pangit naman, di mo kasama dyan. Sorry akala ko, I was under the impression that you want this to work out. If not, if you no longer want this to work out, then tapos na itong usapan na to. Akala ko naman gusto mag-work out to, ate. Pero ang tanong ko ho, pagbalik niya, paano ko po siya, kailangan ko ba siya i-approach? Ay, natural! Ano, hulaan ka niya? Of course. Mag-usap Kasi kayo. isang taon na ho kaming, isang buwan na po kaming hindi nag-uusap. Wala pong communication after nung na ano ho ako. Ganito, okay, Janine, linawin natin. You no longer want this. No relasyon ninyo. Ayaw mo na, tama? Opo. Okay. O, di wala na pala problema. Wala na problema. Oo. Tapos na pala to. Mag-usap na lang kayo pagbalik niya. Ang tagal lang usapan natin, nakala ko naman ate, you wanted this to work. I was under the impression that you're gonna give it your all just to make it work. Kung hindi na pala ganun eksena, well, I'm sorry, but there's nothing I and you, or not anyone, di ba, can do anything here. Tapos na to. Ayaw niya, ayaw mo. Ano pa yan? Wala na. Di mag-usap na lang kayo. Ako po ba dapat una mag-approach? Pati ba naman sa bagay na yun, magtatanong ka pa. Ang taas ng pride mo, no? Grabe Nakikinig-kinita ko na kung bakit ka nag-aaway. Natatakot po ako, baka po hindi niya ako kausapin. Ate, huwag mong i-assume. Do not assume the thoughts of anybody. Ask question or questions. Rule yan, ha? Huwag niyong i-assume ang sagot sa inyo ng tao. Di ba? Magtanong kayo. Walang pinagkaiba yan. Lagi ko may halimbawa, no? Walang pinagkaiba yan, di ba? So may nakita kang pagkain sa lamesa, adobo, tinapon mo, di ba? Kasi akala mo ayaw na nanay mo, gusto pala niya. Bakit mo tinapon? Di kasi nagtanong. So huwag mo i-assume, ate. Marami na nag-iwalay dyan. Dahil sa dalawang dalaga. Si Miss, understanding, at si Miss, communication. May pangatlong dalaga pa. Kilala mo sino? Sino po? Misinterpretation. Yun yung second runner-up Akala ko naman, nagtagal-tagal pa tayo. Akala ko naman, sobrang gusto mo ito mag-workout. Di pala. Kasi ang dami niya na po kasi ginawa rin ng kasalanan. Kahit ako din ho, marami rin ho akong nagawang kasalanan sa kanya. Nang lalaki ka na rin ba? Ay, hindi po. Never ko pong ginawa sa kanya yun. Anong kasalanan ginawa mo? Kulang po ako sa oras sa kanya at wala po kaming communication. That's the point. Alam mo, yan yung malungkot na part That's the saddest part of all. You know exactly where, di ba, and how you made mistakes and shortcomings sa relasyon. But you are not willing to make up for it. You are willing to just let go. We are not giving love a fighting chance. We just want to give it up. Ano yan? I tried lahat. Kinausap ko siya lahat bago siya umalis. That's a big BS. Yung ginawa ko lahat. Alam niyo pag narinig ko, nababullshit ako. Yung ginawa ko po lahat. Ang totoo niya, hindi mo kayang gawin lahat. Ano ka? Bathala? You can only do a chunk or a portion of a possible set of efforts. Hindi mo kayang gawin lahat. There's no such truth dun sa linyang I did everything. Dahil hindi totoo yan. Hindi mo kayang gawin lahat. Ano ka, magaling? Parang ako?
na itry po na ayusin yung relasyon. Whatever, ate. All I know tonight is you no longer want this to work out. Malino yan. So, mag-usap na lang kayo. And good luck. Ayaw, Thank you. di ba? He's grown weary and he's grown tired of what you guys share together. You feel the same. I really hope, ate, that 2, 3 years, 4 years, 5 years down the line, you look back and you will not regret letting go of the person you married. Ulitin ko. I hope down the line, ate, down the road, I hope you do not look back and regret to letting go of the person you married that easily. I really hope that. And that's from Thank the you heart. po. That's from the heart. Ang ganda pa ng mga payo ko sa kanya, magpakganarn kayo. Ganun. Wala pala itong mga. Kung nakahanda ba siya ngayon, ate, ano mensahe mo sa kanya? I want you to say sorry, thank you, and goodbye sa kanya. I just want to hear your thoughts, ate, and whatever you have right now. Anong pangalan niya? RJ po. RJ. And he's in the US. Opo. Kalungkot naman. Anyways, ate, say sorry, thank you, and goodbye. I want to hear you. Go ahead. RJ, thank you sa lahat ng pinagsamahan natin. And sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Yung oras na hindi ko na ibigay sa'yo. Tsaka thank you sa lahat ng mga masasayang All the struggles and sacrifices that you brought in and did para mag-work yung relasyon for 7 years. Isang buwan Opo. lang. Isang buwan lang ang naging katulad. All that. You know very well that he's capable of doing wonderful things for you. And whatever attitudes meron siya that may have hurt you and made you feel like hell, ate, is because you've lost him along the way. It was your inability to make him feel that he belongs to you kung bakit siya ganun sa'yo. I'm just trying to present to you all the sides, ate. Pasensya ka na. Ay, it's okay. Tama naman, tama yung sinasama ng loob mo eh. Iniwan ka niya nung kailangan mo siya. Di ba? Ang timeline kasi nito, the timeline is, bago ka pa nakunan, ayaw na niya. Tama? Opo. And hindi na-address yung mga bagay, diba? Hindi na-address yung mga bagay na iniinda niya. No one told him, I understand your sentiments, let's do something about it. No one made him feel that. At sa kalagitnaan ng sama ng loob niya, you needed him, and he wasn't there. Why? May iniinda siya. But let me tell you, ate, dapat inuna ka niya. But he wasn't there. And no one can erase the fact that he was irresponsible nung araw na yan. But let's not forget that you both were capable of making each other feel wonderful or doing wonderful things for each other. Pasensya ka na, ate. I'm just so hopeful that there's more to this than just giving up. But by listening to you, it's very easy for you to just let go. And it makes me so sad. Makes me so sad.
I hope and pray that kung talagang ayaw mo na ha, I hope and pray that you will find the guy, ate, after him, Opo. who will be capable of hurting you more than he's done. I'm not saying na masaktan ka, ate. O saktan ka sa Jen. I'm just saying, who is capable of hurting you but will not hurt you. You have to remember, mga kaibigan, that the depth of pain that someone can inflict to you is the amount of love you have for that person. But tonight, I do not feel like you are hurt. Tama ba? Oo, kasi galit po na Yung desisyon mo ngayong gabi, ate, ay para ka lang nag-decide, ate, kung bibili ka ng watermelon o buko juice. Wala nang berry. Are you sure you wanna give up? Sa totoo lang, Papa Jack, ayoko, pero kailangan. Parang, Ipaintindi mo sa akin bakit kailangan. kasi parang wala po siyang pakialam na Stop! Stop at looking at what he wants and what and how he is. Ask yourself. Hindi yung anong gusto niya. That part wala kang magagawa dyan. But before you tell yourself you're giving up, that's the person that you swore, ate. And you vowed to be the only person who can hurt you and heal you at the same time. That's the person, ate, that you swore and made the promise that whatever happens, however difficult things are, you are not just gonna walk away. And let me remind you, maybe he forgot, di ba he forgot about this? But once upon a time, he promised you as well. He'd take a bullet for you. He'd go to the ends of the world for you. Right? Opo. Now do everything you can. Thank you so much, Janine, kung nakikinig ka pa rin sa atin, for giving love a fighting chance. For swallowing, ate, the stupid pride and realizing that you might be doing or making the biggest mistake of a lifetime, and you are not gonna allow that to happen. Not under your watch. That you're going to allow your husband just walk away like that. Kaya relasyon, mga kaibigan, if you start walking away, then you admit solutions are over. I do not really care if you stay in one room and fight. At least you're together fighting. Start walking away, it's doomed, it's over. Pinutuli ng pagkakataon na pa pwede mag-usap at mapag-usapan yung pwedeng solusyon. So don't walk away. Fix it. Go, girl! Ganun pala yung dulod. Ay, naka mga kaibigan. With that, I'd like to greet some people and end the show, mga kaibigan. Saying hi to Joe Miggy, Nav, Ganda, kay Larry Cute. Nagre-review ngayon sa dorm near FE Manila for CE board exam from Giovanni Lumagas. Yung tropa ko nasa North 1, nabati ko na to kanina. Kay Gigi, hello daw sa ex na si Gigi. Magsisisi ka raw pag sumarap na siya. Mga kaibigan, eto, napakagandang awitin na ito. Ang awitin ng Harim's Karim with the song Honestly. Good morning, Philippines. Bye everyone, keep safe. Alright.
sa Bunga Pulaan, we have 30 after the hour of 9 o'clock. Alas 9:30 sa Bunga Pulaan, mga kaibigan. Tawagan niyo ako, dali. The number to call is 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Ulitin ko lang ha, 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Sa mga nakaantabay, saan man panig ng daigdig na Pinoy nakaantabay sa ating internet radio. Anong internet? Internet, bulol. Internet radio, good evening po sa inyo lahat. Tawag na dali. The number to call is 846-8051, 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Nakahanda pa mga kaibigan. Oo. Sa 7-Eleven, the 4th. Yan. Hello po. Yan. 7-Eleven, the 4th. Maligayang pagkina Cell Group. Yan. From Cell Group ng TFD. Maligayang pakikinig po. Yan. Dennis Francisco, Papa Pio Balbuena, maligayang pakikinig. Congratulations sa inyong bagong kanta ni sorry, nakalimutan ko. Ito na. Alam ko na. Ayoko magkamali ng pangalan. Bakit ba? Nawala tuloy. Yan. Ma'am Lolita Carbon. Yan. Himig ng pag-ibig na may rap. Ganda. Thank you very much. Congrats. Sa mga naiipit pa ng traffic ko ngayon, minalas ka, no? Ang luwag ng kalsada na traffic ka pa. Saan nagsususuot? Kung saan masikip, dun mo gusto. Para kang ano. Ay, tawag na dali na 832-6171 1-800-10-100-5683. Yung mga nakaantabay na nilang mga kaibigan sa Ibayang Dagat, hello po sa inyo lahat. The number to call is 832-6171 or 846-8051. Pag nasa abroad ka o nasa Maynila ka. Pag nasa labas ka ng Maynila but within the Philippines, the number to call is 1-800-10-100-5683. Good evening mga kabisyo. Tawagan nyo na ako dali na sa ating linya at may kakausapin na tayo. Baka sakaling malay nyo lang, baka sakaling makaluwag-luwag tayo dito. Si Zath. Talaga, pangalan Zath. Sosyal. Oh. Zath pala pangalan. May pahanda pa sa butulan eh. Hello. Hello, Papa Jam. Hi, good evening. Good evening po. What's your name? Zed, sir. Ano Zed po? Zed po. Z? Spell. Z-E-T-H. Z-E? As in elephant? Yes. Mali na naman si Zap. Ang nilagay niya ay A. Ay. Ganyan si Raul talaga yan eh. Ganyan talaga siya. Okay. Sensya ka na ha. Okay lang po. Bakit Lizette parang ganun? No, sir. Ano? Basta po. Woo! Ay sabihin. Secret. May kaso ka ano? Wala. Ay mo sabihin. Mahirap na. Ano, ilan taon ka na? 28. Taga saan? Taga-Tagig po. Tagig. Saan sa Tagig? Dito sa BGC. BGC. Anong ginagawa sa buhay? Dito ako sa work, Papa Jam. Anong work mo? Customer service. CSR? Sige. Ikaw ay napatawag kasi... Kasi may heart problem. Ang damay ka pa. Oo, kailangan ko ng advice ng Papa Jam. Meron kang heart problem. Bakit? Sino ang sumira ng heart mo? Yung boyfriend ko, Papa Jam. Ano pa ang mga sinira niya sa katawan mo? Malaman. Lang, Papa Jam. Ay, okay. Ay, pala. Pag heart, madaling i-repair yan kasi sanay ang pusong mag-repair ng sarili niya. Oo. Salamat sa pagtawag. Okay na pala. Sige na. Kwento mo na ako. Kasi Papa Jack, meron po akong 8 months boyfriend na foreigner. 8 months? 8 months pa lang naman. Okay. Anong nationality? German. German? Wow! Sproken Deutsch yun eh. Anong pangalan niya? Ano? Secret na yun, Papa Jack. Alam ko. Ano? Ano ba mga common names sa German? Adolf yan. Hindi. Hindi? Hindi.
Malinaw na. Sige, dali. Kasi Saan mo nakilala nga pala? dito lang din sa work ko. Ilang taon na? Nasa 50s na siya. Ayop, dekada. Pero hindi naman halata sa katawan niya, Papa Jack. Bakit sa lahat ng katawan bang hindi halata? Ay, sa mukha niya. Kita mo yung katawan, no? Ay, ew, Katapos? Yan, yung 8 months namin, okay kami. Tapos, nung last 2 weeks, naging hindi kami okay kasi pumunta siya ng Thailand for work. Okay. Tapos, pagbalik niya, parang may nagbago. So, Baka anong nagbago? Naging, elephant? Thailand yan madaming elephants yan. kasi dati naman, pag namimiss niya ako, yun, nagmi-meet kami. Ano So, pa? Ano ba ginagawa? Nagmi-meet lang. Kasi kayo kilala ko nga, hindi lang nag-meet na nag-mate. Joke lang ito naman. Tapos, nung pagdating niya from Thailand, nagbago po nga siya. Parang ayaw niya na ako meet. Pero pinapuntahan niya po ako sa work. Tapos, iba na yung kutob ko noon, Papa Jack. Parang may something siyang tinatago. Tapos, hanggang sa nahuli ko siya. Nahuli mo ano? Na mayroon nga talaga siyang tinatago sa place niya. Sa Talaga? condo. Anong tinatagi niyo doon? Hindi pa natin alam Ano? Mayroon din yung sabi niya, previous girlfriend niya. Nandun sa condo niya. Opo. Bakit niya tinatago? Tinatago niya sa akin. Bakit nandun sa condo niya? Ano meron? Ang reason niya sa akin, yung pag-play niya po, Papa Jack, is previous girlfriend niya yon na walang matuluyan dito sa Manila. Yung babae yan from Mindanao daw. Tapos wala siyang matutuluyan dito. So parang tinutulungan lang daw niya. Bakit hindi sa ibang condo kung siya tulungan? May girlfriend siya. Kaya nga. Kasi kung tinulungan niya natin, bawa, nag-provide siya ng shelter for that girl. Kasi gusto kong intindihin na hindi niya natiis, diba? Baka helpful lang talaga siya. Hindi niya papatuloyin sa bahay niya, may girlfriend siya. Yun na nga po. Hanap siya ng ibang tirahan. Kung gusto niya, babayaran. Kung kaya naman niyang bayaran, di ba? Bayad ka ng ibang kondo. Tsaka bakit kondo? Pwede naman pa-apartment lang no? Di ba? Mahal-mahal na kondo nag-i-stay Ha? Doon siya nakatira. Ay, hindi ba? Kasi kung gusto na niyang tulungan, di ba? Bibigyan mo ng shelter. Pero hindi, not to the point na kasi may girlfriend ka You're not supposed to do that. Oo nga po. Tapos yun, sabi niya sa akin, mag-i-explain daw siya sa day off ko, which is magmi-meet kami sa ibang lugar. Bakit sa ibang lugar pa? Dapat mag-out of town kami nun. Nung time na dumating siya. Tapos sabi niya, let's just wait for me. Tapos, iba talaga yung kutob ko, Papa Jack. Hanggang sa pumunta ako doon sa condo niya na doon nakita ko yung babae. Naku. Anong suot ng babae? Siyempre may suot. At least may suot. Umaga yun Normally pag umaga wala pa suot. Tapos yun. Nung nagpunta ka doon, nandun yung lalaki. Opo, nagulat siya. Siyempre magugulat talaga. Kasi sino ba hindi magugulat? Di ba nakahulian Natakot siya. So, hindi pa totally binuksan agad. It takes pa mga 15 to 20 minutes. Ayan, nagdamit kasi. Parang nag-aaway sila sa loob. Siyempre nagalit din yung girl. Baka hindi alam ng girl na meron ka sa buhay na lalaki. Yun na nga, Papa Jack. So, pinapasok naman ako nila. Tapos pagpasok ko sa loob, parang nagtanong sa akin yung girl kung sino ka, ilang months na kayo, ganyan. Tapos nagpakilala po ako, sabi, we're 8 months, since when, sabi niya. Tapos sinabi ko yung date, tapos so since when I left, sabi nung girl, sabi niya, magti 3 years na daw sila. Ay, gano'n. So yun, nagulat ako sa mga nangyari
na parang yung dating ko doon, Papa Jack, parang ako pa yung may kasalanan kasi yung girl parang galit na galit siya na hindi man lang niya ako pakinggan sa mga explanation ko. Anong ginagawa ng lalaki habang nag-aaway kayo ng girl? Parang pinipigilan niya akong magsalita. Tapos sabi niya, just go, you're destroying everything, ganun. Talaga? Ikaw na yung naninira ngayon? Oo nga, Papa Jack. So, ang ginawa ko nung time na yun, after ko lang makita yung girl, umalis na ako. Tapos, alam mo kung anong pinakamahalagang katanungan dito, ha? Opo. Sino mas maganda? Ako. Yung totoo kasi, sino? Ako nga, Papa Jack. Wow, congrats. Joke lang. Pero oo, joke. Tapos yun, after that day, Papa Jack, parang syempre ayoko na din. Hiwalay na, ganyan. Kailan nangyari? Last 2 weeks po. 2 weeks, September 30 yun, nung nabuking ko siya. September? 30. Ay, August 30. Kala ko Sorry. advance. September 30th? August 30. August 30, oh. Yes, Papa Jack. So, Tapos, 2 linggo na nakakaraan. Ano na, ang balita? After nun that day, Papa Jack, tinetext pa niya ako Ano sabi? na mag-explain siya na mahal pa rin niya ako, na ayaw niya akong mawala. Tapos, pumunta siya. Ano ang paliwanag niya kung nagtry siya mag-explain? Ha? Anong paliwanag niya? Yung eksakto, Papa Jack. Oo. Ano daw, yun nga, sinabi niya na that girl nga umalis nang hindi niya sinasabi kung babalik pa. So, hindi niya naisip na babalik pa or kung sila pa. Yun yung paliwanag niya sa akin. Asan na yung girl ngayon? Andun pa rin. Ayop, galing. Pero ang masakit, Papa Jack, lagi akong pinupuntahan nung guy sa work ko na parang pinapakita niya nga na kahit papaano mahal niya ako. Tapos, nung dalas na nag-day off ako, magkasama kami. Kasi, yun, ayaw niya akong pakawalan eh. Uy, di wala ka pala problema. Pero Papa Jack, andun pa yung babae. May pagkatanga ka rin eh. No? Sakto lang. Hindi naman sobra, pero medyo sakto. Kaya, naguguluhan ako, Papa Jack. Kasi sobrang mahal ko siya. Ayoko siyang bitawan din. Kasi yung pinapakita niya sa akin, mahal naman niya ako. Nakaw. Mali ako. Ha? Mali. Ay, no-comment na lang. Pagod ako na. Holiday ngayon kung mag-comment sa inyo. Tawag kasi abang istasyon doon kami ng advice. Ako. Natapad ako ngayon. Pwede ba no-comment muna? Ano ba yan? Na ganito, Zed. Yes. Alright, ganito. Honestly, dapat alam mo na ang need mong gawin. Makapag-iwalay ka na. Di ba? Hindi can you not read between the lines? You've been the mistress for 8 months? No. Di ba? Oo. Maybe during those times, yung lalaki yung babae ay malayo, kaya hindi mo nakikita, hindi visible. Nagbalik, imagine mo, 3 taon na sila. Naniniwala ka ba na bigla lang dumating sa buhay niya yung girl na hindi niya alam? Na bigla nagbalik na hindi niya alam? Of course, di ba all this time, alam mo may communication silang dalawa? Imposibleng hindi niya alam yun. Di ba? Just the fact na lang that he tried to keep it from you, maliwanag na balak kanyang lokohan. Ikaw, isipin mo to kung halimbawang hindi mo siya na-abisto sa loob ng kondo niya, malalaman mo kaya? Sabi niya, i-explain niya daw lahat yun. Siya, ganun talaga pag nahuli ang tao, di ba? Yan ang laging sabihin. Balak ko talaga sabihin na una ka lang eh. Di ba? Gagong German yan. Manloloko ng pera. Tuloy. Ay, sorry. May sarili palang cut yung mga German. Malamang. Tuloy. Nakakaloka. Parang ang sakit lang, Papa Jack, kasi lahat naman ng tao na loko, masakit talaga. Meron bang niloko na tuwa? Sira ulo ka lang ba natuwa kapag niloko? Tapos yun, Papa Jack, inaano ko siya, sabi niya, don't rush everything. Everything will be okay. She will live soon, then we will be... So, ang dating nito ate, he is asking you to endure at yung panahon na naandun yung girl, malamang habang nag-uusap tayo, nagtatalik silang dalawa. Diyos ko. Di ba? Totoo naman
niya. At pag-alis ng girl, and you will be again the only girl. Ganon. Pag-alis ng girl, babalik na naman yung girl sa kanya, itsipwera ka ulit. Kung gusto mo ganon. Ayoko. Pala di alam mo dapat gawin. Kahit na pinapakita niya. Tanga Ayan. Tatanong pa talaga Ang hirap bumitaw, Papa John. Ha? Ang hirap bumitaw pag nakikita ko siyang... Mahirap bumitaw. Wala ka nang kinakapitan. Nakabitaw ka na. Tapos yun, kasi plano kasi namin mag-Singapore talaga, Papa John. Yun, kaya hindi ka makabitaw na. Balak maglakmatsa na. Oh, yeah! Diyan ka magaling, tanga. Yun, Papa John. Hindi. Tayong dalawa na lang, samahan kita. Pero magkasama ako ng ibang kamag-anak. Ayokong dalawa lang tayo, no? Ano, magjowa? Ay. Manlilibre lang. Hindi naman yun. Kaso, yun yung pinanghahawakan ko din na sabi niya magsasama tayo dun ng ano. Stop it, ate. You're stupid enough to believe that. Okay. Baho, every day, ate, pinupunta ka niya sa work. Opo. Alright. Nakikipagkita ka sa kanya. Opo. Bakit? Kasi sa work ko, anytime, pwede niya akong puntahan doon. Pero pwede ka hindi makipagkita. That's your workplace. That's your turf. Do you work under in the same company? No. Oh, no. So, it is your discretion whether makikita ka niya o hindi. Tama? You can opt not to get out of your workplace at huwag ka niya makita. Tama, mali? Pero hinihintay niya ako, kahit after work ko, Papa Jack, hinihintay niya ako. Pero wag mo ako papaniwalain na nasa kanya yung control kung makakausap ka niya o hindi. Pwede mo siyang iwasan eh. Di ba? Opo. Tama? Opo, Papa Pero Jack. gusto mo rin siyang kausap. That's the point. Oo, Maliwanag naman dito, Zeth, kung anong gusto mong mangyari. You want to move on without this guy, but you are not helping yourself out. Tulungan mo. Sino maingay dyan? Ang lakas ng bibig niyan. Dito po sa work ko. Bigla ako ilong yan eh. Sorry, Papa Jack. Ano ba yan? Naganda ko kami yung punto, ha? Opo. You are not helping yourself out, ate. Tulungan mo sarili mo. Huwag kang parang si Raulo. Opo. Huwag mo siyang kausapin, ate. Magpaalam ka na. Diba? Sinabayan ko siya. Katulad kanina, Papa Jack, kasi gusto ko na siyang sabihan na na kung pwede, kung mahal talaga niya ako. Hindi ka niya mahal. Wag ka nang umiiwan ng kahit anong kondisyon sa kanya. Okay. Yung gusto kong mag-let go ng kahit, kung gusto niya ng time, ibibigay ko sa kanya. Ay, gago talaga to, no? Para kang tanga. So, wala na talaga. Nay! Sige. Asan ka ba ngayon? Dito sa work. Anong oras out mo? Secret. Anong oras nga? 10 pa. Punta mo ako, sasampalin lang kita. Dala mo na! Malapit lang yung booth namin dito sa may CCP Complex. Dali, punta ka mamaya. Sige. Mabangasan lang kita para maalala mo yung pinagagagawa mong katangahan. Hindi ka ba? Niloko ka, nahuli mo siya. Caught in the act. Di ba? Opo. He wasn't just dating someone, ate. Meron siyang ka-live-in na babae. Tama? Nahuli mo siya. Opo. For 8 months, you believe that you are the only girlfriend and now you are the mistress. Opo. To tell you honestly, ate, in the past 8 months, you've been the mistress. Tama? Opo. And now, nagtatanong ka pa, anong gagawin mo? Hindi ba dapat maliwanag kung anong gagawin mo? Tama? Opo. Hindi ba dapat maliwanag kung anong gagawin mo? Opo. Makipag-iwalay ka na. Ayaw mo. When, Papa Jack? When? Ay, Lucana ka. When? Mangibabain ka na eh. Ay, kanya ka na. Yung baso, tataubo mo na eh. Taga ano ka? Ilocos. Hindi ka ba na siya eh? Secret. Ibaga mo na. Madi. Ibaga, di ka ba? Nagtangganti ulam na eh. Di ka banda? Sinait. Ilocos? When? Sur Norte?
Sure. Diyak pa nakadaan ng Jessica. Manong oras biyahe? 10. Ganda Jessica. Nakadaan ng Jibalay Yuti lang lakin. Ampay. Bagta na naman mo ni inang mo niya. Rin. Nanama mo ni inang mo, baga kasama mo lang tatang-tatan. Di ka nagbabay, nagraramang ka. Nagaraman pa ba siya? Alright, ganito Zed? Naniniwala ako that you are calling my show. And even before calling the show, alam mo na ang dapat gawin. Ayoko maniwala na hindi mo alam ang dapat gawin. Alright? Ayoko maniwala ate na hindi mo alam na kailangan mo ng pakawalan ng lalaki. I don't know ate kung anong pinanghahawakan mo, pero malinaw naman na you are supposed to not allow the guy to disrespect you this way. Diba? Stop being stupid for once. Is that making sense to you? Opo, Papa Jack. Making sense to you, right? So don't. Parang awa mo yan. Do not. You're doing this all wrong. I would like to respect ate namin na nagmahalan kayo for, di ba? To your credit, sige. Naging masaya ka sa loob ng 8 buwan. But stop asking ate questions that you know already the answer. You have to let go. Tapos na to. Nilako ka niya ate. Hindi ko maintindihan. Huwag ka magalit sa akin ha. May sabihin ako sa'yo ha. Opo. Kung Pinoy to, break mo to. Hindi naman. Gago. Hindi kasi, Papa Jack. Sorry ha. May hinala ako na kung Pinoy to, break mo yan. Grabe naman, hindi naman. Ay, nako ka. Palibas is Broken Deutsch. Broken Deutsch yun eh. La Germania, ganun. Hamid. Gago. Ano mong work niyan? Tarantado niyan dito? Ang hirap anahin yung mga past na Ay, anong work niyan dito? Ha? Ang trabaho niyan? Professor. Artist. Ha? Professor. Artist? When? Ano? Nagpipaint ka nun? Medyo. Ano? Medyo lang. When? Oo. Medyo lang? Photographer, artist. Photographer? Ano pa? Professor. Nagtuturo kasi siya. Nagtuturo? Hindi magturo ng kabutiya kasal? Nagpipaint din siya? Eh di natikita mo na yung brocha niya. Sorry. Hoy, brocha, Tagalog ng brush. Brocha, di ba? Ang brocha ay brush. Ano ba? Ang basa ng utak ng si Zap talaga kahit kailan ka. Di ba ang brocha ay brush? Ewan ko. Ay, naku talaga itong mga utak niya talaga. Ay, naku, yak you! Di ba? It's time to let go. Wala nang paliwanag ito. I don't know how to explain this to you. Ate. If you're just calling my show to get an answer, whether to move on or not, and to let go, ate, I'm giving you an outright answer. Let this go. If you're telling me, ate, na ang hirap pakawala ng pinagsamahan namin, well, pag nagka-jowa ko ulit, makakaipo ka ulit ng pwedeng pangawakan. You know, ate, this kind of heartache, ate, will only last for quite a while. It's a very temporary one. It's a very, very, very temporary one. You're soon gonna find someone who's going to make it all worth it na pinakawalan mo siya. Opo. Ito yung iniiwasan ko sa mga babaeng Kasi ate, ganito Pag pinagbigyan mo itong lalaking ito, natubuli ang relasyon ninyo, the next time magjowa ka kahit hindi siya, masasanay ka na sa ganyan. Ugaling babae talaga to. You have this ability, mga kaibigan, kayong mga babae, you have this uncanny ability to get used to pain. And I do not want you to get used to it. Not for the wrong person. I respect natin na marami kayong pinagsamahan, but who cares? Kung ang katumbas nito ay pagtitiis. Apo. Alright? Okay. Do you want a better reminder? Do you want? Okay na po. Nasasampaling kita, ano ba? Ay, nakapatugay. Muso mo para maalala mo ito. Gusto ba?
So, joke lang kita, hindi ko naman gagawin. Nakakainis ka lang, ate, kailangan pa magtanong. Okay. Okay, napapadyak. Alam ko na. I believe, before calling my show, alam mo na ang dapat gawin, right? Tama? None of what I told you, ate, is new to you. Tama, mali? Naguguluhan kasi talaga. Huwag kang magulo. Ay, naku talaga. Pero ngayon, Di ka lagbi. Ano, babain ka naman ang. nawin ka, babayin. Pababain siya. Paggagatol ka kay muhod-hud ang gati ko kumpay. Sabi ko po sa kanya, gusto kamutin kita ng karet. Ano yung karet yung panggapas ng palay? Yung naka-arc na ano, pangputol ng palay. Yung dala-dala ni Kamatang. Yung pakard. Gusto ba kamutin kita ng karet? Anim. Sa bandang anes mo? Bahala ka. Ay, bahala ka Hirap. I'm going to ask you to say sorry, thank you, and goodbye. Ano pa Jack? I'm going to ask you to say sorry, thank you, and goodbye. Sa kanya? Sa nanay ko, gusto mo? Alam mo, sa kanya. Hindi nakikinig eh. Hindi, alam ko naman, ate, it's not actually intended for him. It's intended for you to let it out. I want to hear your thoughts. Ready? Sorry for all the things you've done wrong sa kanya kung meron man. Say thank you for all the memories you're going to keep and move forward with ate kahit hindi na kayo magkasama. Wish him good luck and say goodbye. Go ahead. With name? Oh, para alam nilang mga ano. First name. Ang hirap pa ako dyan. Papa Jack. Dalian! Ang hirap. Dalian mo. Sven. Anong pangalan niya? Sven. Juven? Hindi, Sven. Steven? S-V-E-N. Ah, Seven! Hindi ganun yung pronoun. Ay, ganun sa amin eh. Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gano'n? Hindi. Huwag mo kaming lokohin, 7 yan. Kapag pangalan, si Ben. Oo, ganun no. Sinong tatay mo? Si Ben. Si Ben. Cute ah. Gano'ng kahaba? Si Ben. Laki. Si Ben. Minsan, pag ano, malungkot. 4, Diyos. Sige na, sorry. Game. Ano team song niyo? Wala, pero meron yung plan namin before na kanta na ano, yung Every Time We Touch. Nang bastos niyo? Sino kumanta niyan? Yung Kaskada ba yun o Cascade? Hindi ko alam eh. Every Time We Touch? Paano yung tono nun? Hindi ko alam. Basta hindi ko alam kantahin. Search mo, Papa Jack. Ayoko. Ano pa yung iba pwedeng kanta niya? Wala eh. Yun lang yung alam niya na ano, kinakanta ko sa kanya. Kakantahin mo nga. Ayun, sige nga. Huwag na, Papa Jack. Hindi maganda yung boses. Alam kong pangit yan. Wala na magsabing contest to. Kantahin mo lang. Laitero ka lang magaling kumanta. Search mo na lang, Papa Jack. Sige na. Ano? Ano nga? Kantahin mo nga. Yung... Huwag na, Papa Jack. Dalian mo na. Nag-aantay yung Team iBugs dito, oh. May papansit pa dito, oh. May pansit ba kayong dala? Hawa? Palabok? Sosyal, may palabok dito. Oh, dali. Yung start niya, yung... Oh. Huwag na, Papa Jack. Dalian! Nabahan ako. Tamnay. Yung... I still hear your voice when you hear me. Ay, masakit ngipin, ah. Ha? Akin yung dentist. Cause every time we touch, I get this feeling. Oh, Ganun. yun eh. Oo. Every time I see you.
My life Iba yun. turns upside down. Yun ba yan? Iba yun. Okay, di mali ka, Melissa. Ikaw na tama. Yun. Wag na pa ba, Jack? Ako na lang bahala mag-play ng kanta. Mm-mm. Gusto mo ba ng, anong gusto mo? Upbeat or ano? Slow? Yung nakakaiyak. Ay, ito. There's always that one person that will always have your heart. Ganda ba yan? Never see it Babe. cause you're blinded from the start. Know that you're Kaya mo niyan? Ayaw po. Bakit? Ang arte mo? Diba? Kasing boses ko. Know about y'all, but I know about us. This the only way we know how to Ayaw mo nito? know about Ayoko. y'all, but I know about us. Ano ba yan? This the only way. Ito na lang. For all the times that I've known you, baby, I can figure out a reason why lately you've been acting so cold. Didn't you say if there's a problem we should work it out? Nakakainis na kakapagod ng kantang to. Any love song, Papa Jack? Nakakapagod. Ang sakit na dila, nakakalawalaw na bibig. Ano ba yun? Kahit na... Love song yun, di ba? I just don't love you no more. Di ba? Wow. Didn't you say, sabi niya, Ay. I just don't love you no more. Aww. Oh. What the Ay, sorry. Ang baho, ah. Ay, naku. Sorry, thank you, and goodbye, ha? Okay. Alright, handa ka na? Sige, Papa Jack. Alright. Si Ben? 7, I just want to say goodbye and thank you for everything. I love you so much. Okay na yun, Papa Jack. Yung trabahan mo naman para may ratings ako. Ang sakit kasi. I will miss you and thank you for those 8 months. Okay. Ano yung mga maalala mo in the past 8 months natin? Yung pagpunta namin sa Puerto. Sa beach. Nakita ba niya yung puerto mo? Ano yung puerto, nakita niyo ba? Yun kasi yung chili niya, Ganda. Papa Jack. Mag-beach. Baka nga din na rin yung babae doon eh. Hindi ko... Siguro. 3 years sila eh. Kung nadala ka, dinadala rin yun doon. Siguro. Di ba? Magkakita sila ng baybaying dagat. Awa ka naman. Di ba? Sabi ko naman sa inyo nung Friday ba Thursday, di ba? Ang pag-ibig ay parang pagpapatuli yan. Minsan, alam mong masakit pero kailangan mong gawin. Ang paglimot pala ay parang pagpapatuli yan. Minsan alam mong masakit pero kailangan mong gawin kasi after you'll become a better person. Totoo naman ha. Di ba? Oh, ganun yun. Ha? Ulitin nyo, ang pag-move on pala ay parang pagpapatuli yan. Alam mong masakit pero kailangan mong gawin because you know that after that you will become a better person. Ay, pak ganun. Okay, Mama Jack. I don't know, Zed, kung if I made an impact to you. Opo. I don't know if I made an impact, nakakalimutan mo na nga yan. But I'm hoping ate na sana nga you reward yourself with a better guy. You know, I'd like to believe ate that you are a good catch, kaya kanya ayaw pakawalan. Opo. Maybe you've been nice to him, maybe you've been kind to him, maybe you loved him ate, more than anyone could ever loved him. But the question is, deserving ba siya dyan? I don't think so. The answer is big no. Alam mo yan.
Right? Opo. So, give yourself a gift. Opo, Papa Diba? Joe. Ay, diba, independence and freedom from pain. Sabi ko naman sa inyo, ang pag-ibig, yan ay pagpapakatanga. Opo. Alright? Oh. Ang pagmamahal, mga kaibigan, ay pagpapakatanga for the right person. Is it the right person? I don't think so. Alright? Opo, Papa Joe. Kalimutan mo na yung German sausage na yun. Yung merong ganon, German, yung ano, Franks, diba? Oh. Franks. Ang sarap niyan, yung Franks. Ay, napakasarap ng Franks. German from Oo. hotdog. Pero pag gusto mo medyo diet ka sa araw na yan, hindi mag-Diana ka lang. Maliit na, manipis pa. Pero malasa. Ay, maraming salamat sa pagtawag, ha. Thank you din, Papa Thank you Joe. very much for calling the show. And I really hope that as soon as possible, time to reward yourself with the right person to love. Alright? Opo, Papa Joe. Thank you. Thank you very much and God bless you. Thank you. Ano sabi? Ano sabi ba? Thank you. Akala ko binura mo ako eh. Ang narinig ko lang ay Q. Laka to, sinananay mo. Secret. Alright. Thank you po. Salamat sa pagtawag. Thank you sa pagtawag. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. Mga kaibigan, that was our first caller for the evening. Babati ako sa next break natin. Naiihina lang din ako. So, play muna ako ng kanta, mga kaibigan.